Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.go.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, aking padarama. Kasing ganda, darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay
awitin para sa mga OFWs, abot kamay kita. Ibig sabihin na abot kamay ang pangarap kung marunong pong humawak ng pera. Siyempre, marami pong mga OFWs dyan, mga dollar earner nga, pero akala nila kapag dollar earner, bonggang-bongga na yung sweldo at nag-iiba na ang lifestyle ng pamilya, lifestyle ng OFW, maraming pinagkakagastosan. Kung dati nagtitipid, ngayon na hindi na natutong nagtipid, kung ano mga gadget ang binibili. So, magiging abot kamay lang ang pangarap kung marunong po kayong humawak ng pera. So, sa programang ito, almost every week, meron po kami mga tips sa inyo paano humawak ng inyong mga kinikita sa abroad, lalo na ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. So, pag-usapan natin ng pera, ang ating foreign exchange rate ngayon, ang US dollar is 43.40, Hong Kong dollar 5.5, Canada 41.39, Singapore dollar or Sing dollar is 34.07, New Zealand 33.8, Australia 39.67, Japan yen 0.43, at ang UK pound, eto medyo malaki, UK pound 64.76, Euro maliit ang konti sa UK pounds 55.95, UAE dirham 11.81, Saudi riyals 11.57, Thai baht is 1.38. Tayo napapanood sa Taiwan through sa ating website www.gabaynangofw.com. Ito po si Tita Lumidina hanggang alas 9 ng gabi. At mamaya makakausap natin si Attorney Jonathan dahil meron pong lumapit sa ating isang asawa ng seaman na inatake yung kanyang asawa. Inatake sa puso ang kanyang asawa sa barko. So, anong tulong ang maibibigay ng ating gobyerno bukod dun sa tulong na hinihingi sa OWA, sa PhilHealth, at sa Employees Compensation Commission. At later on the show, may announcement din po dahil marami na naman ngayon ng loloko mga kababayan natin. Dahil sinasamantala nga itong balitang maraming trabaho para sa mga nurses sa Germany. At para sa ating balitang OFW, sandali lang. Ating oras, 11 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by SSS. OFW, believe kami sa inyo. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Para sa ating balitang OFW, ito muna, meron hong sinuspending agency ang POEA. I-announce natin mamaya kung anong racket niyan. Yes. At syempre, meron din po tayong balita tungkol sa isang
consultancy firm na nagpapadala ng mga ng mga nurses sa Canada. Fake din po yan. Announce namin mamaya yung mga pangalan. Samantala, sinuspindi ng POEA ang pagpapadala ng mga OFW sa Egypt dahil sa nangyayari kaguluhan doon. Nasa alert level 2 ang sitwasyon ngayon sa Egypt simula pa July 8 sa gitna ng mga nangyayaring protesta ng mga residente doon matapos matanggal nga sa pwesto si President Mohamed Morsi. So, under alert level 2, only the deployment of returning OFWs with existing employment contract will be allowed. So, yung mga papunta, newly hired OFWs papunta doon, canceled muna, suspended muna. Alam mo, daming OFWs ang kawawa ngayon. Yung papuntang Taiwan na nagbayad ng malaki, nagproseso ng mga papers, nag-resign sa trabaho, more than 10,000 po yan, hindi nakaalis. At yung iba pinauuwi na. Ito naman papunta sa Egypt, yung mga newly hired, syempre yung mga yan nagplano na eh. Nag-resign na, nagyabang na. Alis ako, punta ako sa Egypt. Baka ang tawag doon, may party bago umalis, despedida, di ba? Kaya dapat kapag mag-abroad kayo, wag na muna kayo magsabi. Di ba mas okay kung tahimik lang? Kasi baka pag hindi natuloy, hindi nakakahiya. At saka walang gastos. Pati pabalik, ako galing ko yan pag nag-abroad pa uwi, hindi ko sinasabi. Kasi pag sinabi mo or in-announce mo sa Facebook, nako, makita mo yung text mo, daming size 10, size 9, chocolate. Gastos, no? Nag-ipon ka ng pera para mag-abroad, para mag-tour. Tapos magte-text sa'yo. Galing Pilipino yan eh. Kultura natin. Kahit hindi naman mo siya kapamilya, hindi kayo masyadong close. Ay, si Jonas wala na sa Thailand. Makita mo sa Facebook niya, pasalubong. Wala sa Thailand. Nakalagay, pasalubong. Pasalubungin ko kayo ng palakpakan. O, yan. Pwede na yan. Kaya sa mga nag-abroad, mag-ingat kayo. Pag magplano pa lang kayo, siguro doon yung makakaalis kayo. Di kagaya ngayon. I'm sure yung iba dyan nalulungkot, nade-depress kasi nga hindi natuloy. Kasi sinabi na, nag-resign. Ang hirap kayo bumalik sa trabaho, lalo na kung nag-resign ka, tapos di pala sigurado. Paano na lang yung mga nangutang, nagpunta sa mga lending companies para pambayad ng placement fee. So, yung interest niyan, araw-araw, mapalo yan. No? So, hindi kayo makakaalis. So, tahimik lang, papunta at pauwi. Ang tip ko lang sa inyo, tahimik lang kayo. Hindi pa kayo magagastosan, hindi pa kayo mapapahiya, di ba? So, samantala, mamaya makakausap natin si Admin Hans Kakdakog na yung balita yan tungkol sa Egypt. Samantala, nagbabala din ng POEA sa mga naghaharap ng trabaho sa abroad, baka kayo ay mabiktima ng email scam. Ito yung email, kapag nag-email sa inyo, talagang maayos ang hanay ng mga sulat. Yan, mabibilib kayo at parang totoong-totoo. May balitang sa July 21 and 22. Oy, birthday ni Tita Moody yan sa July 22, 21 birthday ng anak ko. At 22, kaya hindi ko makakalimutan. Si Tita Moody dyan sa Pinas FM. Sa July 21 and 22, may gagawing visa interview coaching ng mga nurses na patungong Canada. Talagang sinasabi ba kung anong petsa at saang address? Pero yung mga prospective overseas Filipino workers na winarding ng POEA, ito yung mga minsan nakikipag-usap, nakikipag-chat, nag-email sa mga nasa abroad. Tapos, ini-invite sila for working visa interview coaching na may bayad. So, ang pangalan ng company daw, na isang kilalang kumpanya sa Canada, ay ang pangalan niya, Extendicare. At this company ay nasa 1968 pa nag-ooperate nursing and retirement centers across Canada and in the US. So definitely ang kailangan dito, mga caregivers, mga nannies, and one of the initial catches of the email involved sa visa interview ay magbabayad ka ng coaching fee na 3,800. Kung 100 kayong napabilib niya na 3,800 times 100, napakalaking pera nun. So yung mga recipients po ng email ay sinabihan or they were instructed to pay the amount via wire. O, alam niyo na, di ba? Hindi na kailangan mag-personal na magkita, kundi pwede sa Western Union. Madalas ginagamit Western Union. Ang mga nakatanggap ng email scam, ang mga email na invitation na biktima ng scam ay pinapupunta po sa Makati City para sa interview coaching sa July 20 and 21. At attend daw sila ng working visa interview coaching with Canadian traders o yung mga kausap nila, employers, sa, ito sinabing address, 2314 Chino Roses at Barangay Pio del Pilar, Makati City.
So, sabi ng POEA scam to. So, tatanungin ko mamaya si admin, anong ginagawa nyo kung alam nyo may address na, may pangalan na? So, anong ginagawa kaysa makabiktima? Kasi kung babasahin nyo po yung email, talagang maganda, mapapabilib kayo. At later on the show, meron tayong mga job vacancies sa Maldives. Mga trabaho sa restaurant, mga chef. Yan, Maldives. Parang Boracay ito eh. No, di ba? Parang probinsya ang Boracay. On the air na ba tayo? Ay, on the air na si Hermie? O sige, tatawagan natin si Hermie. Isang caregiver naman ito sa Israel. Makalipas ang inang paalala. Compare natin yung Canada at Israel mamaya. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang ating oras, 17 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by PhilHealth. Bawat Pilipino bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. Doggy, ligo na! I love my dog so much. That's why I use Pet Society only. Pet Society Dog Soap helps fight doggy odor. Pet Society Dog Shampoo helps get rid of pesky garrapata. No toxic chemicals, only natural herbs. So my dog is safe, healthy, and huggable. Pet Society time na, ligo ka na! Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Gabay ng OFW with Tita Lu Medina hanggang 9 o'clock at ang ating oras 19 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Pet Society. Shower your dog with love. Shower your dog with herbs. Okay. Nasa linya natin ngayon si Miss Hermie Ocampo from Laguna. Siya nagbabakasyon at isa siyang caregiver at nakapag-asawa ng Israeli sa Israel. Magandang gabi, Hermie. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Good evening, Philippines. Wow. I'm sorry to interrupt, ma'am, but I'm married to a Filipino, not an Israeli. Filipino, pero na-meet mo siya sa Israel. Oo nga, sorry. Okay, OFW din. So, Hermie, ilang taong ka nang nagtatrabaho? Nagbabakasyon ka ngayon, ano? Ilang taong kang nagtatrabaho as caregiver sa Israel? I was a full-time caregiver for, I think, 4.5 years, almost 5 years. And then I got pregnant and I got married. And then from my son, I got the status of being Israeli. Okay. So, bago ka nagtrabaho sa Israel as caregiver, anong trabaho mo sa Pilipinas? I was working in a Department of Trade and Industry po. Kumpara sa sweldo mo dito sa Pilipinas saka sa Israel as caregiver, kumusta naman? If I will
me thinking from before, I think yung mas mataas po talaga ang sweldo sa abroad kaysa dito po sa... Oo nga. Gano'n ka? Triple, doble, o 4 times higher? I think 4 times higher. 4 times. Kumusta naman? It's hard for me at first to travel because I will be missing my job. But na-adapt ko rin po yung sistema sa Israel po kasi ang mga, I found the people there accommodating and warm. Oo nga, pero ang sabi nila, mas masarap magtrabaho sa Canada compared to Israel kasi di ba mas tahimik ang lugar ng Canada compared sa Israel? Ano lang po yun, stereotyping attitude po yung sinasabi nila. Kasi ang pinapakita lang po kasi yung mga parang heavy scenes sa mga yung mga war, ganyan. But if you are there, you won't feel anything. You won't feel that you are in the war zone. Oo nga. You feel protected. Oo nga, kasi para pinapakita nila, may bomba, may bombing, That's right. Oo nga. So, nagbabakasyon ka lang ngayon. Kailan ang balik mo sa Israel? Sa August 6 po. Kasama mo yung anak mo ngayon? Opo. Yung mister mo, isa ring OFW na nakilala mo doon? He was a full-time caregiver din po nung nakilala ko siya. Now that we had the thing, which is the kind of job that we wanted. But hindi po namin naiwan-iwan yung pagiging caregiver kasi may part-time po kami na nag-aalaga din po ng mga matanda. Okay. Alam mo, pag sinabing caregiver, ibig sabihin, nag-aalaga kayo ng matanda, nag-aalaga kayo ng may sakit. Yung iba may nagsasabi pa na punas puwet. Okay lang ba sa inyo pag sinasabi kayong ganon? Sinasabihan kayo ng ganon? I don't mind. Sa bagay mas malaki. Hindi po. Wala po sa amin yan kasi disente po naman trabaho. Tama. Kasi marami akong kaibigan caregiver at saka nani sa Taiwan. Kasi may column nga ako doon at karamihan sa mga followers namin sa Taiwan ay mga caregivers. Malaki rin ang sweldo. Pero sabi mo nga 4 times ang sweldo, no? Sila kasi parang around 20, 21, 22,000. Siyempre, mas magugustuhin mo yun kaysa dito ka sa Pilipinas ang halimbawa, housemaid ka lang sa Pilipinas, kung sweldo ka ng 5,000, talaga mas gugustuhin mo na yun sa abroad. Sa palagay mo, doon, yung profile ng mga OFW sa Israel, karamihan ganito ang trabaho. Bigyan mo ako ng profile ng mga OFW sa Israel. Ano mga trabaho available dyan for Filipinos? Talagang caregiver. You will start off a caregiver po doon if you intend to go to Israel. Caregiver lang talaga. I'm talking about the Filipinos. I don't know about other races. Kaya lang yung mga iba, they're going in as a for the construction and yung sa field ng iba, sa farm. Pero ibang lahi po yun. Ano naman mahirap sa trabaho mo? Siyempre, minsan, kung malalaki ba sila? Di ba, yung mga British, sinasabi ng friend ko, hirap na hirap sila. Siguro, di sila trained na minsan nakahiga yung pasyente o matanda, ang hirap-hirap na buhati kasi lalaki nila. Sa Israel ba, ganun din? Unlike sa Singapore at sa Taiwan, maliliit lang yung mga amo. I think, kaya lang po, ma'am, we were taught the technique on how to carry these old people. Na-train naman kayo paano asikasuhin sila, no? Opo. So, ikaw ba ay nakapag-ipon naman o nakapag-impok mula nung ikaw ay ilang years ka na nga ba dyan sa Israel? 17 years po. Sa 17 years na yan, marami ka na naipon. Kung marunong ka humawak ng pera. Kasi po, tinutulungan po ako ng asawa ko. I think I will give the credit to my husband because he's more, when it comes to money saving, he's more equipped to that than I. Mas kuripot siya. Ay, mas matipid. But he knows how to handle it. Oo nga. Kasi napapansin mo, maraming OFW hindi marunong humawak ng pera. Noon, sabi nila, nag-iiba ng trend ngayon. Marunong na raw silang magnegosyo ngayon, humawak ng pera, magdisiplina sa mga anak. Kasi ang kultura natin ngayon, pag sinabing dollar earner, ang dami humihingi ng pera, hiram ng walang bayaran, kung ano-ano mga binibilin. So, ikaw naman, parang nahihiya ka, nagigilty ka kasi parang ayaw mo rin silang mapahiya o
ayaw mo rin namang masabi nila na hindi ka umasenso, kaya bigay lang ng bigay. Napapansin mo ganun sila? Kayo? Ganon po sila, kaya lang ma'am, I think it depends on you. Kasi nga, if you will tell them the truth and not to show up and things like this, I think they will understand. Kasi naman po ako, I'm trying to be honest kung ano yung trabaho talaga. Ay, tama. Tama, parang learn to say no kung wala talagang pera, di ba? Tama yung sinabi mo, dapat maging honest kung ang dami kayong OFW, minsan sinungaling sila, hindi na sila sinasabi ang tunay nilang nararanasan sa abroad. That's right. Dahil ayaw nilang mapahiya. Ayaw nilang isipin, ayaw nilang ayaw nilang mag-alala ang pamilya nila sa Pilipinas. Pangalawa, ayaw nilang isipin ng kapwa nila Pinoy na naiwan sa Pilipinas, kamag-anak, kapatid, dating ka-opisina, na hindi sila naging successful. Kaya nagsisinungaling sila. May mga, ibig sabihin, front lang nila yun na okay sila, pero actually they're not okay. Di ba? Totoo po yun. So, ano may papayo mo sa mga ganyan, Hermie? Ano po, ma'am? Anong may papayo mo sa mga kababayan nating OFW na ganyan? Ang alam ko, isa ka sa mga leader ng mga Filipino community sa Israel, di ba? Sabi ni Raquel Gomez. Ay, Raquel, nakikinig ba si Raquel Gomez? Si Raquel Gomez kasi naging client, naging customer ko sa restaurant. Actually, her husband used to be a leader of the president of the Federation of the Filipino Communities in Israel. Yeah. Ay, ganda. Anak po namin sila sa kasal. Ibig sabihin, active kayo sa pagtulong sa mga kapwa natin OFW doon. Marami bang may problema doon sa kanilang mga amo sa Israel? Para po, pagkakaalam ko po, Mama, I think the main problem of being a caregiver is po yung pag-i-interfere palagi ng mga anak sa amo mo kasi usually you live together with the old man or the old woman. And once in a while, the children or whatever, they come to visit and sometimes they interfere too much. Sometimes they're asking too much. Yung palagi nilang naghahanap sila ng trabaho, nakikialam sa relasyon ng mag-amo. So, nag-uumpisa yung conflict. Alam mo kaya sila nakikialam? Sila kasi nagpapasweldo, di ba? Ano po yun, ma'am? Di ba sila nagpapasweldo kaya sila nakikialam? Kaya nga po. And pag nakikita nila, yung na-close na po yung na-close na po yung mag-amo, parang you cannot take out from them yung jealousy ba? That's the time na mag-inject po yung kung gusto nilang paalisin na yung yung caregiver, yung kasama nila sa bahay, they will make stories na hindi naman po totoo, like yung pagbibintangan po sila na kumuha ng ganyan. And that's the problem, where the problem arises. Okay. So, okay. Kuha ko na. Kasi sabi mo, nagiging close yung Pilipino at saka yung amo, iniiwanan nung anak. We're together all the time and then yung loneliness ng mga these old people from their children, nakukuha nila dun sa caregiver. Because they're the one attending to their needs. Nagkaroon na ng bonding, naging close na, parang kapamilya na. So, nai-engage yung tunay na anak. Ay, naputol. Sige, tawagan natin uli. Balikan natin si Hermie. 8:30 ang ating oras. Time check brought to you by SSS, Social Security System. OFW, believe kami sa inyo. Believe ako doon sa kausap ko na si Hermie. Nabibisaya ko. Hermie Ocampo, isang caregiver sa Israel. Naputol kasi unlimited. Talagang global na mo? Dapat unlimited, dapat hindi siya napuputol. Sasabihin nyo nga unlimited, pinuputol niya naman after 5 minutes na pag-uusap. Hindi maganda. 8:30 ang ating oras, sandali lang. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Pabili! Mare,
Alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Basta Ion Dextran, nobody but Red Bic. Red Bic combines Ion Dextran with the antibiotic Tylosine to protect your 3-day-old piglets against anemia, diarrhea, and pneumonia. Red Bic, nobody but me. Okay, balikan natin si Hermie Ocampo galing ng Israel. Hermie, balik tayo at tapusin lang natin. Yung sinasabi mo kanina na kahit papano ay natututo ng magnegosyo yung mga kababayan nating OFW, humawak ng pera. Ikaw ba nakapagnegosyo ka kahit na nasa Israel ka? Ako po. Oh, wala mo ko ibang kausap eh. Hindi po ako mahilig sa negosyo, ma'am, but my husband is. Okay. For businessing. But these days, nagko-concentrate po kami sa mga ibang bagay, sa trabaho at saka sa may business po ang asawa ko actually. Yung cargo delivery is involved with that. Wow, natuto kayo, and ano? Helping him. Oo. Yung baka mag-anak nyo, mahilig din, ano, yung style nila na manghiram, walang bayaran, tapos hindi ka makapag-ipon, hindi ka makatanggi. Kagaya na sinasabi mo, honest ka magsabi. Pero ang kultura ng Pilipino, honest ka magsabi ng mga problema mo sa abroad. Di ba dapat ganon? So ano maipapayo mo sa mga kababayan nating OFW para hindi naman sila parang inihingan lagi na mga mag-anak? Kaya nga po. Ma'am, to tell you honestly, I think my husband and I were like that before. And then we've learned. Nung naramdaman po namin how hard it is to earn money and to earn a living, we learn how to say no. Tama. Dahil kailangan po natin, we cannot all the time say yes, kasi isipin po natin din yung sarili natin at yung buhay natin, ang future na magiging anak natin. Tama. At saka nagtatrabaho ko sa abroad, hindi para sa kamag-anak mo, kaibigan o kabarangay. In my own point of view, I think helping is not only in terms of money. You can also donate your time. You can help in some other ways. Hindi lang po sa pera o sa material na bagay. Oo nga. At yung sitwasyon nyo ngayon, kung bakit kayo nakapag-abroad, pinaghirapan nyo yan. At ang pinaghirapan nyo hindi para sa ibang tao, kundi para sa future ninyo, di ba? Opo. Tama. So, dapat yan matutuhan ng mga kababayan nating OFW. Lalo na yung mga nagpapadala ng pera. Kung advice ko sa kanila, pag nagpapadala kayo ng pera, since meron naman tayong technology, merong FaceTime, may chat, may dali-dali mag-communicate kayo sa Pilipino, sa kamag-anak sa Pilipinas, di ba, kapag nasa abroad ka. Unlike dati, maswerte nga yung mga OFW ngayon dahil ni-enjoy nila yung mga ganyan na halos wala sila nagagastos sa communication. Ano ba namang i-monitor mo ang pinapadala mong pera sa Pilipinas, di ba? Oras-oras, pwede mong i-monitor. Papakita sa'yo online, ito binili ko, ito yung binili kong sofa. Halimbawa, pakita mo sa camera, sa Skype, di ba? Pwede mo i-monitor ngayon, anong binili niyong pagkain ngayon? Ito na yung perang binigay mo, ito yung binabili ko. Halimbawa, may pinabibili siyang gamit sa bahay. Papakita mo sa Skype, ito yung tsura ng binili ko. Magkano ba yan? Di ba? Dali-dali i-monitor, di ba? Yun ang advice ko sa kanila. Di ba? At saka po, ma'am, pwede naman nilang tulungan yung mga kapatid nila o kung si mga anak nila. Let's say, pag natapos na po sila and they cannot find any job, they can help them na, halimbawa, yung
bibigyan nila sila ng pagpatrabahan nila. Like what I did to my brother. My brother used to ask money all the time from me, but I thought of something na I will buy him a tricycle so that he himself will know how to earn a living for his family. That's what I did. And then from there, I stopped. I sent only occasionally when he needed it. Kaya ka pala naging successful. Tama yung advice mo. Kasi monthly naghihingi ng pera lagi, cash lagi, binili mo siya ng pagkakakitaan. Para malaman din niya yung hirap kung paano po yung trabaho. Hindi po yung dumidepende na lang po siya sa amin. Tama. Ay, maraming salamat sa advice mo. The best way also na mai-advise ko po sa kapwa ko, OFW. Mga OFWs po yan. Oo nga. Hindi po yung kadala na lang kayo ng padala na spoon feeding po yung ginagawa ninyo. I think it's not right. Kailangan nyo din turuan po yung naiwan dito sa Pilipinas. Na magbanat po din ng puso. Oo, tsaka nagiging beggars na sila, di ba? Opo, at they will be responsible, I guess. Oo nga, tama ka dyan. Ay, maraming salamat, Termy, ha? Maraming salamat sa oras mo. Si Hermie po, Ocampo ay isang caregiver. Hanggang ngayon, caregiver ka pa rin. Babalik ka pa as caregiver. Hindi po. But I don't leave the job. I still have part-time as a caregiver. In fact, I'm part-time na lang. Once in a while in the home for the aged. And help English-speaking people in Israel. I see. Okay. Maraming salamat. Sana next time meron na rin kayong tawag doon. Yung parang negosyo, mga caregiver homes on old, ano parang? Kung saan dinadala yung mga matatandang residente ng Israel? Anong tawag sa? We call it Beta-Bot. It's a Beta-Bot. Home for the aged in Hebrew is a Beta-Bot. Tama. Home for the aged and home for the sick. Di ba? Talaga dito sa Pilipinas kasi hindi magkiklik ang negosyo na yan kasi ni kultura ng Pilipino na ang kanilang matatanda ay kasama natin sa bahay. Yun. Don't you worry, Mami. Sa Israel po, ang nangunguna po, ang mahal po nila ang mga Pilipino dahil sa caregiver kasi yung nandun po yung notion na pagiging mabait natin. Kasi tama. Nandun po yung tiwala nila sa atin. Okay, sige na, bago tayo putulan ng globe. Maraming salamat, Hermie. Maraming salamat din po for giving me a chance. Kaya what I know as a caregiver. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Magandang gabi Pilipinas. Okay, yan po si Hermie Ocampo, isang caregiver sa Israel. Di ba? One of these days, meron na rin siyang home for the aged. Di ba? Yan ang... okay, maraming salamat. Thank you. Bye. Okay, alam mo, ganda yung advice niya. Sabi niya nung una daw, yung kanyang kuya, hingi ng pera, monthly. Sayang din yun, no? Cash, natutong, parang humingi na lang, maging depende sa kanya. And then, binili niya ng tricycle. Pero dapat hindi tricycle. Napakaraming tricycle kaya. Di ba? Anong negosyong yan? Tricycle? Minsan, magkano na kinikita ng tricycle isang araw? Dami-dami. Lalo na sa Nueva Ecija, sa Antipolo, ang daming tricycle. Ang iingay pa sa kalye. Ibang negosyo na lang. 8:41 na ating oras. Ito po rin si Tita Lumidina. Babalik tayo sa mga job vacancies sa Maldives. Ang Maldives, parang Boracay yan. No placement fee. Ito nakita ko lang sa workabroad.ph. Yung kababayan nating may-ari nito. Minsan magiging guest natin. So, wag po kayong aalis. Announce natin mga trabaho sa abroad. Sa Maldives na walang placement fee. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. Hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre,
Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program. Kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Okay, meron tayo natanggap ng mga text inquiry sa PhilHealth, pero medyo busy pa si Mr. Greg Rolyoda. Mukhang sabay yung aming programa. Sa kabila siya. So, sige. Announce na lang natin para i-acknowledge yung mga nagpadala. OFW po ako for almost 8 years. Pwede ko bang gamitin sa mother ko ang PhilHealth ko kasi kada bakasyon ko ako nagbabayad. Di ko pa po nagagamit yon. At yung husband ko rin po ay member ng PhilHealth. Ibig po ba sabihin, automatic dependent yung wife. Yan. Pasasagot natin yan sa PhilHealth pag sila yung nag-guest dito next week. At from Rolly Soriano, puro resibo lang pong katibayan ko na nagbabayad ako ng PhilHealth sa POEA. Wala naman silang binibigay ng ID. Pwede ba gamitin resibo? Ano pong katibayan para sa OFW na nagbabayad ng PhilHealth? Mas maganda yung resibo kaysa sa ID. At least ang resibo, alam nila na talaga nagbayad ka. From Hazel Suelan, para po makakasiguro kami mga members ng PhilHealth na ang mga hospitals na accredited ay accredited din ang mga doktor, lalo na sa alanganing mga oras at emergency cases. Lagi po kasing sinasabi sa advertisement na pumunta lamang sa accredited na hospital dahil benepisyo ay sigurado. Ang tanong ko po, paano po ako makakasiguro? Lahat yan makakarating sa PhilHealth sa next week. Ako ba ang tanong niya, ako pa bang miyembro ang mananaliksik ng mga doktor? No, hindi na. May listahan naman yan. From Dayan, ng Davao. Talaga napapanood, nakikinig sila sa Davao. Na-admit ang anak ko sa Tagum Mission Hospital. Nakalimang araw na, ba't sabi ng taga PhilHealth excess na raw? Kasi hanggang 6,000 lang daw. Bakit ganyan ang PhilHealth natin? Hindi pa ba nabalik sa normal yung bata? Ay hindi na raw magbabayad ng PhilHealth. Hindi pa nabalik sa normal. Ibig sabihin, hindi pa gumagaling. Ay hindi pa raw nagbabayad ng PhilHealth. Dito ako sa Saudi ngayon at yung anak ko at ang misis ko ang nagsabi na nagkasakit ng anak ko. Ibig sabihin ba wala pa lang silbi tong PhilHealth? Sa PhilHealth, nagpa-increase pa kayo ng remittance para sa PhilHealth tapos ganyan ang trato sa aming pamilya. Lalo na ako, hindi ko maasikaso yung anak ko dahil ako ay nasa Saudi. Naku, binanata ng PhilHealth. Sige, pasasagot natin lahat yan. Alam naman, hindi ko basahin, ano? O, sige. Ringing, my phone is ringing. 8:43, Quincy. Ang ating oras atin sa inyo ng SSS. OFW, believe kami sa inyo. Okay, announce ko lang kanina, nasabi ko, may mga trabaho sa abroad na walang placement fee. Nagre-ring ang phone. Ito, no? Sa Maldives. Diba? Hindi pa ako nakapunta dyan. Parang honeymoon, Parang Boracay is blessed with unique natural resources. Yan, ha? Parang White Sand Beach. Yan. Parang Bali, parang Boracay. One of the top countries to visit. Yan. Meron silang work destination for Filipino workers sa hospitality industry or sa restaurant, sa hotel. Ang kanilang employer ay, ang pangalan ay City Bakery. Kailangan nila ng bakers, 5, pastry cook, yan, cook, tagaluto. At ang employer naman ay Fantasy Island Limited. Kailangan nila ng cake decorators, bakers. Ang isang employer ng pangalan ay Bandos Island Resort and Spa. Kailangan ng restaurant staff, sales and marketing executive,
Merong company doon na ang pangalan, ang employer nila ay Jazz Cafe Restaurant. Kailangan nila ng tagaluto. Yan sa Maldives. Wala pong placement fee lang. Tingnan nyo lang sa workabroad.ph. Ito yung mga kapaki-pakinabang na website para sa mga OFW. Pwede rin yung ofwguide.com.ph. Parang gabay ng OFW. Meron ding urgently hiring OFWs para sa Dubai. Ito, mga catering units ito sa Dubai International Airport. Kailangan nila ng in-flight services to both Emirates Airlines. Kailangan nila ng 120 airline clients o crew. Kailangan nila ng senior cook, assistant cook. Ba may senior cook pala? Junior cook, matatanda yun. Ibig sabihin, mas mahal ang sweldo. Kailangan nila ng waiters, waitresses, service crew, kitchen helpers. Doon na lang ako tagahiwa. Kitchen helpers, food point workers. Ang qualification, male or female, 35, at least 35, pwede pa, and below. At least po may 3 years experience sa Star Hotel, fine dining restaurant, or large volume catering. Sa mga nagtatrabaho sa hotel dito sa Pilipinas, ito napansin ko lang. Kasi yung anak ko nagtatrabaho sa Linden Suites. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng hotel na kung saan mas maraming room. Halimbawa sa Sulu Hotel, wala pang 100 rooms yan. Kung meron kayo makikita hotel na more than 150, 100 rooms. Kasi pag nag-apply ka sa abroad, tatanong nila kung ilang rooms yung hotel na pinanggalingan mo. Ibig sabihin, mas malaki ang sweldo, mas kinikilala nila yon. Kasi mga 3-star hotel, mga less than 100 rooms. So, kailangan nila ng at least 2 years work experience sa hotel kung gusto niyo magtrabaho sa abroad. At least 2 years. Mahirap kasi yung nagtatrabaho ngayon sa hotel, tapos 6 months alis ka na, kukwestiyonin ka ng employer mo sa abroad kung bakit di kinabot ng 1 year. Sa mga nagtatrabaho ngayon sa hotel na gusto mag-apply nga sa abroad, yun po ang tandaan ninyo, abuti kayo dapat at least 1 year sa isang hotel. Kasi pag-iisipan kayo na wala kayong makasundo doon kasi 6 months ka lang. Gets? Okay, 8:46 ang ating oras. Sa tawagan na natin si Admin Kao. Kasi alam nyo, ito yung sinasabi ko last time. Yung mga illegal recruiters, iba't iba ang modus operandi niyan. Para lalo kang mas bilib sa kanila o mapapaniwala mo sila na ikaw ay legal, merong nagre-recruit sa loob mismo ng compound ng POEA. Ang iba naman ay ginagawa yan sa kantin. So may nahuli nga sila. Ayan, i-announce ni admin yan, pero may copy na ako. Pag di natin siya natawagan, ako na mag-a-announce. Anong pangalan, anong ginagawa niya sa loob ng POEA compound. Yan ang style nila eh. Kasi malapit ka nga naman dun sa opisina kung saan talaga namang nagpapadala o nag-aasikaso sa mga recruitment agencies. So, syempre, kung ikaw yung nag-a-apply, maniniwala ka. Dahil nandun mismo sa loob ng compound ng POEA. So, isa yan sa mga ginagawang modus operandi. Isa yan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiters para madali sila makahikayat na mga magtatrabaho sa abroad. So, try na natin. Wait lang, ha? Ating oras, 14 minutes before 9. Saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre. Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program. Kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama.
Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Si Mr. Hans, nagre-ring lang na sa shopping mall. Okay, i-acknowledge lang natin mga nag-text ng SSS. Napasasagot din natin sa mga magiging guest natin sa mga susunod na episode. From Randy Calleja, OFW po ako since 2009. 3 years na po ako hindi nakakapaghulog sa SSS. Pwede ko bang i-skip ang paghulog? Halimbawa, ngayon 2013 na lang ako ulit mag-start maghulog. Pwede po ba yon? Hindi ko na kasi kayang habulin ang mga nagdaang taon. Ay, naku, napaka-controversial din pala ang pagiging SSS member ng mga kasambahay. Marami nagtatanong sa atin. Ito meron dito, basahin ko lang ha. May katulong po ako sa Pilipinas na yaya din ng anak ko kasi ako ay nasa abroad. Nandito po ako ngayon sa Taiwan. 5 years na siya sa amin. 5,000 ang sweldo niya. Kasi all around, kailan po at magkano babayaran ko kung susundin ang kasambahay law na kung saan ay kailangan meron silang SSS. Baka pati po yung unang taon ay isama, mahihirapan naman po ako. Yun, retroactive ba? Yan. Laki nun, no? Kung 5 years, tapos ngayon lang naging batas, 4 years ang hahabulin mo, marami nagre-reklamo dyan. So, lilinawin niya ni Miss Susie Bugante sa mga susunod nating broadcast. Nasa kabila rin siya. From Richard Visanal, hello po, good PM. Ask ko lang po, ang mother ko kasi ay nakaka-complete na ng contribution ng 86 months. Inquire lang po ako if ever po babayaran namin yung remaining para makakomplete siya ng 120 months para sa pensyon. At kung fully paid na po siya, makaka-receive na po ba siya agad ng pensyon? Bali, 62 years old na po ang mother ko. OFW po ako dati sa Hong Kong, dito na ako sa Pinas. Yun. Kumbaga sa i-advance ang payment para makuha yung lump sum. Tanungin natin yan. Okay, since ayaw sagutin, 3 times na ako tumawag. Hindi, sasagot yun. Mamaya, may time pa naman tayo. Okay, ako na mag-a-announce yung modus operandi ng isang nagre-recruit papuntang ito. Ang pangalan niya ay si Crescencia Kabatbat Mamangin, na nagpunta sa POEA para mag-recruit. Pero siya inaaresto ng POEA security staff sa loob mismo ng POEA main office sa Ortigas. Ayon kay POEA Administrator Hans Kakdak, yung illegal recruiter na to ay galing ng Malasike, Pangasinan. 43 years old. Ako, tanda na. Naloloko pa. At allegedly, nag-promise siya sa mga aspiring OFW na bibigyan ng malaking sweldo as household worker sa Spain. Noon pa siya nagre-recruit in 2001. At, okay, nasa line na siya. Okay. Hi, magandang gabi, admin. Yes, magandang gabi, Miss Lou, sa mga tagapakinig. Nasa labas po kayo? Hello. Nasa labas po kayo ngayon? Okay, admin, since meron lamang po tayong 10 minutes, nabasa ko po sa Facebook ng POEA na merong email scam ngayon na nagre-recruit at nakalagay dun sa email na July 21 and 22 merong interview coaching visa scam na yan. Pakipaliwanag nga po ninyo. Okay, kasi kami naman ay nagpapalabas ng mga abiso sa ating mga kababayan na kapag merong mga nagre-recruit through the internet or through email na lumalabas na scam siya, no? Apo. So, abiso ito doon sa mga kababayan natin na umiwas sa ganitong mga klaseng mga scam, mga setup. Pero nakalagay po doon na sa barangay
Pio sa Makati, meron daw pong interview dates, July 21 and 22. So ano po ang gagawin ng POEA? Abangan namin sila doon dahil huhulihin namin sila kapag tinuloy nila yun. Oo nga po kasi nasa Facebook nyo nga announcement doon at marami na nag-react. Kasi para dumadami na ngayon yung visa interview coaching na naniningil daw po ng 3,800. Ang ganda pa ng email nila, parang pagbabasahin mo yung email nila, bibilib ka kasi ang ganda ng pagkahanay ng sulat, ng email, ng invitation, may mga benefits pang ibibigay at papunta po itong Canada. So, first time po ba ito? Dati na po na ginagawa? Well, marami ng mga ganyan. In fact, this year, meron kaming 3 immigration consultancy na sinasara. Tapos, meron din kaming mga advisory sa mga visa coaching schemes sa Canada at saka sa Australia. So, meron na yung mga nakalipas na advisory all within this year, the first part of this year. So, talagang medyo yan ang isang sikat na modus ngayon, yung sinasapay na dun sa immigration consultancy or visa coaching ang recruitment for employment, which is of course illegal kung walang lisensya. Okay, ito naman, nabasa ko rin sa inyong website na merong isang illegal recruiter na mismo sa main office ng POEA na aresto? Yes, this is the second time that has happened in the last year or so. So merong mga nasawata yung ating security dahil nagsumbong yung mga tao sa amin doon ng meeting place ang tipanan nila ng illegal recruiter mismo, at buti na lang alert yung mga tao, talagang doon nila sinabi magkita-kita para in case talagang makita nilang linoloko sila at hindi pala talaga lisensyadong recruiter, ay diretso sumbong na sa POEA. Kasi ang iba ho, modus operandi nila para mapabilib yung kanilang binibiktima mismo sa POEA compound, parang akala mo totoo, no? Pero buti na lang magaling ang security ninyo. Yes, that's the second time. Babae at lalaki itong nasa wata namin, and kinasuhan kagad, biglang meron kagad inquest proceedings at sila inaresto. Okay, balikan ko po kayo. Admin yung ito medyo mainit ito, no? Na itong sa Taiwan, marami daw pong hindi makakaalis. Totoo po ba ito? More than 10,000? Well, ang kinumpirma nung Taiwan Economic Cultural Office the other day, they have issued 2,800 visas since this issue began. And batay naman sa POEA records at sa records ng TECO, ay meron mga 2,000 to 3,000 na nabibisahan every month. And it has just been over a month since yung insidente, magdadalawang buwan na or so, but hindi papatak sa napakalaking bilang, hindi aabot ng 10,000 to 16,000 yung bilang. So ang isang sinasabi namin ay parang inaccurate yung bilang. Pangalawa, meron pa ring ongoing deployment na nangyayari kasi nga, kung tatandaan mo, Lou, merong cut-off date yan ng May 15. Apo. So yung applications for work permits before May 15 ay ino-honor pa ng TECO. So for that reason, even after the incident, sabi nga ng TECO, they have issued 2,800 visas, work visas. And meron pa rin mga nade-deploy. Di ba nga, nung maybe a month ago, merong na-javio na nagsuot pa ng I Love Taiwan sa kanilang, pinasuot sa kanila ng recruiter nila. So, merong mga nade-deploy. And it's just yung cut-off lang kasi. Kaya medyo nababawasan din talaga admittedly ang nagpupunta sa Taiwan dahil yung May 15 cut-off. So ano pong advice mo? So sir, ano pong advice nyo ngayon sa gustong magpunta ng Taiwan? Wag muna. Wag muna, and sa POEA website, meron dong, kasi yung mga sa Taiwan, mga factory workers yan o mga production workers na tinatawag, So tignan lang yung aming website, yung mga job orders doon, kung meron pang
options ng mga production workers sa ibang bansa o kaya dito naman sa ating bansa rin dahil nararamdaman na rin natin ang economic development, no? Ang growth rate natin tumataas, ang investments tumataas. So, magmasid-masid din yung mga kababayan natin. Mabuti na rin kung meron trabaho dito. So, tignan kung meron mga trabaho, mga openings na nandun sa philjob.net.net ng Department of Labor. Tsaka marami naman po mga trabaho sa abroad na walang placement fee. Hindi naman lahat may naniningil. Well, that's a good point, Lou. Kasi ang Taiwan market ay parang inaanguluhan na parang sa napakasayang at parang langit ang pagiging OFW sa Taiwan. Pero sa totoo lang, mas marami pa mas maganda. Maraming kaso ng excessive placement fee dyan. 3 to 4 times the legal limit. 1 month salary lang yan ng 26,000 pesos. Pero pumapalo ng 90 to 120,000. Tama po. Yan po ang reklamo na napakalaki. 150 pa nga sa ibang kwento. Oh my God. And yan ay talagang hindi karapat-dapat at talagang talamak ang excessive placement fee. At hindi lang yan kasi hindi naman makapagbayad kaagad yung mga kababayan natin. So magpapautang yan, di ba? Papautangin yan na pumapalo ng hanggang 60% ang interest. Tama. Nang-ayon ito sa Taiwan Ministry of Justice sa isang kaso. Oo nga po eh. So, hindi lang sa excessive, binabaon pa sa utang, at kung titignan ng anti-trafficking law natin, ay pwede yung maging debt bondage na tinatawag. Yung pang tinatali ka sa napakataas na pagkalugi sa pagkakautang para trabaho ka na lang ng trabaho para mabayaran mo yung utang. Parang lang sila lang pinagtrabaho mo. Ay, admin, alas 9 na? Lagi naman tayong bitin? Next time ulit, sir. Te-text ko kayo naman sa maaga. Minsan dadalaw ako dyan. Sige po talaga. Sige po, maraming salamat. Naku, alas 9 na may susunod ng programa. Maraming salamat, admin. Salamat, Miss Lou, sa inyo mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Okay, bye. Naku, bitin na naman yung ating oras kay admin dahil alas 9 na naman. May pinasabi pa siya. Hoy, wala nang oras. Maraming salamat kay Quincy Jones. Ito pa rin si Tita Lou Medina at siyempre maraming salamat sa ating mga sponsors, ang SSS at PhilHealth. At siyempre, next week, asahan natin makasama na yung mga yan kasi yung mga text inquiries, wala akong sagot. Ayoko sagutin, baka mali. Ito po si Tita Lou Medina. Maraming salamat kay Jim Ramos at sa ating program manager, si Kajol Morales. At siyempre, si John Paul Musa. Ito si Tita Lou Medina. Goodbye, good night, have a nice weekend. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo.
May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details.